Sa mga ngayon lang po napadpad dito sa aking channel, isang quick review lang po dito sa ating TMX 125 na sa 6 na taon na niya mga kamotor. Ito, papakita ko po sa inyo kung may issue man o walang issue na encounter ako sa motor na ito. Okay mga kamotor, sa dami o mga kukunti lang namang issue na binabato nila sa motor na ito, iniisa yata wala tayong na-encounter na trouble ng motor na ito, kasi nga po nasa gumagamit na yan mga kamotor, at saka iba talaga kung may pangalan ang motor natin. Okay mga kamotor, una nating titingnan yung natakbo na niya. Okay, ayan mga kamotor, naka 38,800 kilometer na ang natakbo niya after 6 to 7 o 6 years na lang kamo mga kamotor. Okay, una nating chichikin yung kanyang shock. Dito mga kamotor, sa anim na to, nagpalit na rin tayo dito mga kamotor, kasi nga medyo may tagas na rin siya. Ang ginawa natin dito mga kamotor, dinubli na natin yung kanyang oil seal para naman nung pang-4 na taon na niya mga kamotor yun, saka lang nagkaroon ng katas dito sa may shock niya. Okay, dito sa may tapalodo niya okay pa rin, front fender wala pa rin gas. Dito sa gulong mga kamotor, nakapang 3 na tayong palit. Dito nagdagdag din tayo ng auxiliary light, ayan, saka yung head valve niya nagpalit na rin tayo mga kamotor. Okay, itong kanyang ESB o air suction valve hindi po natin tinanggal mga kamotor, kasi nga kung eco-friendly tayo at may malasakit tayo sa kalikasan, wag po natin tatanggalin yan. Yung kesyo sabi nila na magbabackfire nang dahil dito, napakalaking kamalian po yung mga kamotor. Dito sa makina niya mga kamotor, hindi po tayo nagbubukas. Yan. Pero nag-adjust na tayo ng isang beses lang nung pang 3 taon niya mga kamotor. Nag-adjust tayo nung kanyang rocker arm. Kaya dito tayo sa starter. Wala pa namang trouble dito sa starter niya mga kamotor. Napaka one click pa rin siya at napaka yung silent niya hindi magarasgas na umandar, basta suabe pa rin ang kanyang ikot mga kamotor. Okay, yung kanyang side mirror okay pa rin. Yan. Okay, carburetor hindi pa rin tayo nagpapalit mga kamotor, okay pa rin siya. Yan lang, palagi lang nating i-drain dyan na parte para yung na pupuntang tubig dyan ay ma-drain natin. Ito ang mga kamotor, stack up na nga tong kanyang starter kit kasi hindi nga nagagamit. Suwabing-suwabe pa rin yung kanyang starter. Okay, sa clutch lining hindi pa rin tayo nagpalit. Bearing sa likod nagpalit na tayo dyan mga kamotor, kasi nga sa katatawid natin ng tubig, ayun, hindi maiwasang mapasok kahit na may oil seal siya. Ganon din sa harap mga kamotor, yan, nagpalit tayo. Okay, all original pa siya. Dito sa likod mga kamotor, sprocket pang 3 na rin natin ito mga kamotor. Ang stock nito dati ay 1544, ngayon nagpalit tayo ng 1640 kasi single lang naman siya kamotor at pang service lang, kaya pinalitan natin siya ng 1640 na sprocket combination. Okay, clutch cable niya mga kamotor hindi pa rin tayo nagpalit, okay pa rin siya, yun pa rin stock niya. Ito, malambot yan mga kamotor, yan okay pa rin siya, hindi pa tayo nagpalit. Speed meter cable, lalong na tong speed meter cable natin, hindi pa rin tayo nagpapalit mga kamotor. Usable pa rin siya, hindi pa rin siya napuputol. Na keso sabi nung iba, madali daw maputol, nasa
lalangis na lang yun mga kamotor o paglalagay ng grasa. Sa mga hindi pa nakakapanood mga kamotor kung paano baklasin ito, paano grasahan, napakadali lang mga kamotor. Yung mga nauna ko ng vlog, meron akong binidyo o vlog doon na tungkol sa paghuhugot niyan o paglalagay ng grasa para naman tumagal ng husto yung ating speed meter cable. Yan. So, may bakas ng screw mga kamotor sa pagbubukas ko yan. So, sa cable ng preno sa harap, di pa rin tayo nagpalit. Okay. O, yun lang mga kamotor. Yung mga binabato nilang issue nito, sabi nilang marami, wala naman mga kamotor, nasa gumagamit lang talaga. Okay. Yan mga kamotor. Sa kabuuan, okay pa rin siya. Basta alagaan lang ninyo ng change oil yung motor ninyo mga kamotor. Mga kahit every 3 months magpalit ka mga kamotor. Yan ng langis ng makina mo. Total magkano lang naman ang langis na Honda oil sa may mga motor shop. Marami lang dyan mga kamotor. Okay. Sa gusto nga palang malaman mga sa susunod kong video, yung hindi pa nakapanood, kung hindi nyo may scroll yung mga video ko tungkol sa paglalangis o paggagrasa nitong speed meter cable, abangan po ninyo sa mga susunod kong araw. At babaklasin po natin uli ito para naman matutunan po ninyo, makita po ninyo kung paano baklasin itong speed meter cable at para tumagal naman po yung inyong speed meter cable. Okay, yun lamang po at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you po ulit.